Let us open our Bible and please read Psalms 44, verse 1. Praise the Lord. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old. Itong whole chapter of Psalms 44, ito yung malaking crisis sa kanila na nangyari. Dahil sa paglayo nila sa Diyos, naranasan nila ang pagtakwil ng Diyos sa kanila. So sa pagtakwil ng Diyos sa buhay nila, they experience crisis. Kaya para manumbalik sila sa Diyos, ito na yung sinabi nila. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in the times of old. Napaka-importante po na maalaala natin ang mga gawa ng Diyos sa nakasulat sa banal na salita ng Diyos. Kahit pa man sa Old Testament at saka sa New Testament. Bakit? Dahil mga gawa ng Diyos yan. That is legit, that is accurate, and that is actual happened. Ating iisipin how God made the universe, and that is the story, how God made it, how God even bring the people of God from the captivity of Egypt, crossing the Red Sea, crossing the Jordan River, bringing them to the land of promise. Ang daming mga gawa ng Diyos. Bakit importante ito? Kasi ang mga tao ngayon, marami ng mga tao ngayon na confused. Marami ng mga tao ngayon naging hopeless. Marami ng mga tao ngayon na they are in agony. They are in trouble. So, pag makarinig sila ng testimony ng Diyos, malaking bagay ito sa buhay nila. Naalaala ko yung nagkrusada kami sa Isulan, Kapitol. Doon mismo sa Kapitol nila. With all the employees of that province. May tao doon na yung puso niya, yung bang parang rheumatic heart, talagang hindi naman siya bypass operation, kundi hinayaan niya lang yung sakit niya na dala-dala niya. May problema talaga sa puso. Mahirap maghinga, nararamdaman niya talaga. Habang nagbibigay ako ng Word of God, tumaas ng kamay. In the middle of my preaching, in the middle of my testimonies, sa mga gawa ng Diyos, nagtaas siya ng kamay. Sabi niya, Pastor, I'm healed. Sabi ko, ano palang problema mo? May sakit ako sa puso. Habang nakikinig ako, di pa ako tapos gumaling ako. Naramdaman niya. Ganon din yung si Ma'am Teresita, yung kahapon. Habang nagbibigay ako ng Word of God, tinanong ko siya, kumusta na po? Mami, si Mami ang tawag sa kanya. Pastor, gumaan talaga yung pakiramdam ko. Sabi ko, hindi pa kita na-prayhan. So, anong nangyari? Bakit nagkaroon ka agad ng performance ang Diyos sa katawan niya? Because hearing the Word of God, yung faith niya nag-increase. Kaya itong actual testimonies na marinig ng mga tao, kahit yung story dyan sa Bible, pag sabihin mo yan, maalala nila, God is powerful, God is alive, He is the same yesterday, today, and forever. Ma-refresh sila. Eh, yung faith nila nag-accelerate at na-attain nila yung favor ng Diyos. Kaya basahin natin. Bakit importante yan? Romans 10:17. Praise the Lord. Then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yes. The testimonies of God, these are being written. So word. This is the word of God. Yung mga ginawa ng Diyos sa aktual na buhay natin, kung isusulat natin yan, that is considerable as work
work of God or word of God. Tingnan mo si Paul, bakit naging effective si Paul sa kanyang ministry? Tingnan mo yung the way si Paul mag-deliver ng message sa mga tao. Di ba? Yung life testimony niya. How God called him, how God smitten him, how God caused him to be blinded, how God caused him to be baptized, to be enlightened. Lahat nandiyan na. Ang wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. So yung mga tao na mga matitigas na matataas ang ranggo, sila Agrippa, sino-sino pa yung mga tao dyan, they were so blessed because of the living testimonies. Kayo, bakit si Mr. Yap Iping nagkaroon ng daan na makarating sa paggamit ng Diyos sa atin at pinagaling siya ng Diyos? Because someone did testify. Yung nag-testimony sa kanila. Bakit si Eileen Almendras? When she was 4th year high school in Ateneo, na nagkaroon siya ng multiple cysts, bakit pinagaling siya ng Panginoon Diyos? Someone told her, or the father, yung ama o yung mama. So, importante. Kahapon, bakit naprehan ko si Ma'am Teresita? Dahil yung naprehan natin na si Brother Tony Martin, yung anak niya si Sister Tonet, nag-testimony doon kung ano yung actual nakita niya na miracle sa kanyang father. So napaka-importante. Kaya nga yung inawit natin kanina, I love to tell the story. Praise the Lord. Ibigin natin ang pagsalita ng kanyang mga gawa. At saka nung una pa ito, kinocommand na ito ng Diyos na isaysay ninyo ito. Sabihin nyo ito. Huwag nyo itong itago. Ilatag nyo ito, lalo't na sa mga anak ninyo. Bakit? Kasi ipapasa natin ito sa next generation so that they will be telling same thing about sa story ng ating Panginoong Diyos, about sa gawa ng ating Panginoong Diyos. And God will support them. Kung sino man yung mga tao maniwala sa mga testimonies nila, the same, papagalingin sila, lutasin yung mga problema, so the works of God will never cease. The works of God will never fade away. Kaya kahit pa buong mundo pang lalapit sa ating Panginoong Diyos, He can accommodate them. Amen? Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, don't hesitate. Don't be afraid. Don't be coward to testify the power of God. God will move. Kikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin how God commanded it, yung mga gawa niya na dapat sabihin sa mga anak. Deuteronomy 6 and 7. Praise the Lord. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Yes, para sa mga bata ito na mag-follow through sa nasaksihan natin, sasabihin niya din nila sa iba, sa next generation, para hindi na ma-erase, hindi na mawala sa memory ng mga anak ng Diyos ang mga gawa niya. Plus, yung actual pa na gawa ng Diyos na gagawin sa buhay nila as their faith is being established or increased. Kasi, hindi nagpi-fade away ang Diyos. Never. Ilang taon na ako nagsiserve kay Lord Jesus Christ, ganun pa rin. Hindi talaga nagbabago. Kung ano yung mga prayers na panahon ni Pastor Samuel Gabre na naririnig ko, kung ano yung mga preachings ni Pastor Samuel Gabre, 2,000 years ago sa mga nakasulat sa Biblia, or 4,000 years ago kung sa Old Testament, the same. Pag mag-testimony ka sa mga tao at maniwala sila, the same God will perform the miracle. The same God will forgive their sins. The same God will heal their sicknesses. The same God will solve their problems. The same God will deliver them. Kung demon-possessed man, ganun pa rin ang deliverance. Walang kaibahan because the God in the Old Testament who performed miracle, the God in the New Testament who performed miracles, He is the same
the God in the Old Testament, in the New Testament. He is the same God today. Siya yun. Amen? Praise the Lord. Kaya anong sinabi sa Hebrews 13:8? Praise the Lord. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Yes. Napaka-importante. Tingnan mo ito si Sister Ganggang Quirino, si Ma'am Ganggang, kumbaga. Hindi yan nahihiya, mag-testimony. Pag makakita yan ng mga taong may mga sakit, may mga problema, magsalita ka agad yan. Mag-testimony ka agad yan. Pag naniwala sila kung within the reach sa sinong pastor na malapit doon, dadalhin niya doon. Either si Pastor John, o si Pastor Biron, o kaya si Pastor Francis, pag nandyan. Pag dito naman sa Davao, pinapasa niya sa akin. So, hindi naging in vain ang mga testimonies niya. Hindi napapahiyaan yung kanyang mga sinasabi because he is telling God to them who is faithful. He is telling God who is the same yesterday, today, and forever. She is introducing Jesus Christ to them, who is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Kaya napaka-importante, let us love to tell the story. Kung ano yung natanggap natin na mga miracles, ipasa natin sa mga tao. Si Vice Gobernador, sino ang nag-testify sa kanila? Hindi ako, hindi yung membro ko, kundi yung pinagaling ng Diyos sa sakit. Si Miss Eva Joliege, whose mother na na-paralyze due to high sugar count, na-confine dyan sa San Pedro Hospital. Ang nag-testimony sa kanya, si Sister Generosa, yung ating nanay-nanay natin, na mama ni Brother Ching. Kasi kapitbahay nila yung kapatid niya dyan sa Laberna. Nag-testimony. Tapos kinontak yun si kapatid, si Ma'am Eva Joliege. Winelcome tayo doon sa San Pedro Hospital. Hindi natin alam, 3 days na nakaratay dyan sa higaan. Hindi man lang napagalaw yung paralyzed. Pero nung nagbigay ng Word of God, nagbigay ng testimony, yung works of God, narinig nila, nagkaroon sila ng faith dyan sa Diyos. Instantly, miraculously, nakagalaw. So nakalabas, umuwi din sa Banay-Banay. It so happened, at that time, Miss Eva Joliege was the first board member of the province, Davao Oriental. So kung first board member ka, you are next to the Vice Governor. Vice Governor next to the Governor. Nang karoon ng panahon na ito si Vice Gov Capistrano Roplo during that time, nagkasakit ng cancer of the throat. Sinuka na ng hospital dyan sa Davao Doc. Binibisita na lang ng mga taga-Kapitolyo. At least, habang hindi pa namamatay, mabisita man lang nila at makomfort. O di si Ma'am Eva Joliege, ang nag-testimony sa nakita niya na works of God. Kaya Jesus Christ never changed. Praise the Lord. Hindi siya nagbabago. Kaya nung nag-testimony siya, so anong nangyari? Nag-testimony siya doon sa mga nandoon na nagsakit. Lalot na dyan sa Vice Governor. Vice Gov, imbitahin natin yung ginamit ng Diyos sa pag-pray sa mother ko. Pinagaling yung mother ko. O di walang alinlangan si Vice Gov kasi first board member ang nag-testimony sa kanya. Kalapit niya, kilala niya, acquainted niya. So maganda, pasa-pasa. Kaya itong testimony of the Lord, itong works of the Lord, itong story of the Lord, maganda ito, ipasa natin ito. Ipasa natin kahit saan makarating. Hindi tayo papahiyaan ng Diyos. So ngayon, na-invite kami. Alala ko pa, Pastor Joy kasama ko, tsaka Sister Elena from Malaysia. 3 kami. Pumunta kami doon. Another word of God, narinig naman nila ang testimony of the Lord. Nag-increase yung faith nila. Nagabayan sila. Paano maglapit sa Diyos? You must humble. Paano maniwala sa Diyos? You must believe with all your heart. Paano
kikilos ang Diyos sa bawat tao na magpakumbaba. O di ginawa nila, na-encourage sila ngayon sa mga testimonies. So kung ano yung ginawa ng Diyos na miracle kay Mr. August, o sino pa yung mga nauna na milagruhan, ganun din, ginawa din ng Diyos sa kanya. And still now, we can hear the miracles of God. It will never change. It is remain the same. Praise the Lord. Kaya what we receive, that we give. What we have seen, that we tell. What we have read, that we tell the story. At natin yan. Huwag natin itago yan. Basahin natin. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Praise the Lord. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yes. For I delivered unto you first of all that which I also received. What he received? The testimonies of Jesus. What testimony? About his death, his resurrection. Praise the Lord. Paul never experienced actual nung nabubuhay pa si Jesus sa physical. But why he considered it, he received? By testimonies of disciples, by the Holy Scripture. Tayo, kaya hindi natin actual nakita si Jesus, why we do give what we receive? We receive the information. We receive the story. We receive the testimonies of God that we give. Kasi ang Diyos, ganun pa rin. Hindi siya nagbabago. Kaya mapalad. Itong ministry natin, minsan may nagsabi sa akin, Pastor, kahit saan ka nagpunta, nag-monitor ako sa preaching mo. Whether you are preaching in the funeral, whether you are preaching in the church, whether you are preaching in the house service, wherever you go, wherever you are. O, ibig sabihin yan, nagkaroon ng chain reaction. Ang pag-share ng Word of God, for what reason? Dahil ang mga anak ng Diyos at yung mga pinagaling ng Diyos keep on testifying. So nagkaroon ito ng pasa-pasa sa story na mga gawa ng Diyos. Doon sa mga tao, nagkaroon sila ng faith. Nagkaroon sila ngayon ng, imbis na hopeless sila, imbis na malupaypay na sila, imbis na nakikita na nila na parang matatalo na sila sa problema nila, pag makarinig sila ngayon ng testimonies about the works of God, nagkakaroon sila ng courage to invite the servants of God. So, napaparating sa kanila ang works of God. Sila na rin maging testimonies at sila na rin magte-testify sa works of God na na-experience nila. At first, they just have heard it. After that, they experience the works of God. So, they have so much to tell the people about the works of God. Tayo pa kaya, ang dami nating masasabi. Amen? Praise the Lord. Kaya itong pagdating ng mga anak ng Diyos, mga pastors, mga members sa ating Foundation Day anniversary or celebration, these are the accumulation of people whom God made miracles. Ito yung nag-accumulate na ba ang mga tao na niligtas, binago, pinagaling ng ating Panginoon Diyos. And they will be coming here to celebrate God. Yan ang ating pasalamatan sa ating Panginoon Diyos. Bakit? We are all witnesses. If the disciples were witnesses, and even Paul himself was a witness about Jesus. He heard the voice of Jesus. He received the message of Jesus. He received the chastening of Jesus. He received the new creature in Christ Jesus. So, he was a witness. So, tayo din ganun. Even though hindi natin nakasalamuha ang mga disciples, we never met Paul, but we met the servants of God whom He sent. Then, napasa sa atin. We are witnesses of the works of God. Amen? Praise the Lord. So, if we are witnesses, effective yung ating testimonies kasi na-witness mo eh.
Anong sinabi dyan? Sabi ni Lord Jesus sa mga disciples. Basa Luke 24:48. Praise the Lord. And ye are witnesses of these things. Yes. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. And that witnesses will never cease because the works of God will never stop. Hindi yan mahihinto. That will keep on going. Tuloy-tuloy yan sa mga tao. Kaya hindi tayo mapapahiyaan sa pag-testify sa works of God. Napakahalaga ito. Hindi mauubos yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo yung 10,000, 7,000, 5,000, 4,000 crowd. Pinakain lang ni Lord Jesus sa few na bread and fish. Kunti lang. Pero nabusog lahat. May sobra pa. So, ibig sabihin yan, the power of God never faded. Hindi yan nag-fade away. Praise the Lord. Minsan, magpunta tayo sa ibang mga churches, mayroong mga celebrations. Pagtapos ng kain, ang daming pagkain pa sa table. Sabi ng mga anak ng Diyos, ay, experience na namin ito. Entire celebration, ilang years na. Never kami naka-experience na naubusan tayo. Never namin na-experience na nagkulang tayo sa pagkain. Bakit? May satisfaction ang mga tao once it is being blessed. Isa yan sa power ng Diyos na hindi mo kayang ubusin ang blessings ng Diyos dahil you are already satisfied. Nung una, mga lasinggo pa tayo, mga nandyan pa tayo sa kadiliman, nakukulang lagi ang pagkain. Busaw ba? Walang satisfaction. Walang blessing. Kukulangin, gutom pa. Kahit isang kaldirong kanin na ang nakain, hindi pa rin satisfied. So, isa yan na witness ng mga anak ng Diyos that how God multiply. Meron pang ang testimony dyan sa Pangawaan na, alam mo yung kaldero na maliit? Maliit lang na kaldero, pang one person. Ilan sila? Kumain sila. Busog na sila lahat. Pagtingin doon sa kaldero, may laman pang kanin. May sobra pa. Saan natin kinuha yung kanin? Ang liit ng kaldero ang nilutuan. Diyan tayo lahat kumuha ng kanin. Ang lalaki pa naman ng mga membro natin dyan na lalaki sa Pangawaan. Si Brad Inan, si Brad Rolly, si Brad Roland. Sisilakihan yung mga tiyan nila. Grabe yung blessing ng Diyos sa kanila. Pero nagtaka sila. Paano nangyari yun? Because God is the same yesterday, today, and forever. Praise the Lord. So, sa henerasyon na ito, let us proclaim the works of God. And let us pass it on to the next generation. Mawala man tayo sa sanglibotang ito, this will continue hanggang matapos ang mundo. Last verse, Psalms 145 verse 4. Praise the Lord. One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Praise the Lord. Isang henerasyon magpupuri sa mga gawa mo doon sa iba at magdi-declare ng iyong mighty acts. See, declare natin ito sa iba. Kaya masarap mag-testimony, masarap mag-share sa gawa ng Diyos. Pag maniwala sila, huwag kang matakot. Huwag mong sabihin, Pastor, nag-testimony ba ako? It so happen na nagkaroon sila ng eagerness na imbitahin ka dahil magpa-pray sila. Pastor, hindi kaya tayo mabigo? Pastor, hindi kaya tayo mapahiyaan? Pastor, hindi kaya mag-fade away yung kapangyarihan ng Diyos? Pastor, hindi kaya makalimutan ng Diyos na gawin niya rin uli yung kanyang miracle? Sabihin ko po sa inyo, Jesus the same, yesterday, today, and forever. Praise the Lord. Kukulangin yung ating span of life to witness the works of God. Kahit mawala tayo, next generation, the same pa rin siya. Pasa naman nila sa next generation, ilang henerasyon. He is the God of all generations. Kaya to God be the glory.
Pasalamat tayo sa Diyos. So we have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days, in times of old. Do not forget the works of God. Nabasa mo man sa Biblia, narinig mo man sa mga Sunday schools, narinig mo man sa mga preachers, huwag mong kalimutan, including yung actual na nakita mo, nasaksihan mo, nagawa ng Diyos. Tell the people about it. Especially, their problem is in relation sa nakita mo na problema. Praise the Lord. Minsan, pag mayroong mga, ano yan, yung blood clot, o di sabihin ko kagad si Yap Iping. Nadagdagan na ngayon kay Mr. Tony Martin. Pag cancer, daming mga cancer pinagaling ni Lord Jesus. So, ma-relate sila. Sabihin mo na lahat ng uring sakit. The Bible says, all manner of sicknesses, Jesus cured them altogether. So, walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. So, we have so much testimonies. We have so much stories to tell the people of the world. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.